Sabi ng iba, nabuo raw ito sa gitna ng bulkan, at ang ugong nito ay kayang magpaiyak ng matatanda. Ang alam lang natin, tinatawag itong Ford Raptor. Hindi lang ito basta pickup truck. Ay naku, hindi. Ang karaniwang F-150 ay pangtrabaho, naghakot ng ladrilyo, nagdadala ng kahoy, practical. Ang Raptor naman sa kabilang banda ay ganap, kahanga-hanga at kamanghamanghang hindi practical. Ito ay isang full-size na pickup truck na akala mo ay rally car. Ito ay isang makina na ginawa para sa isang layunin, ang bumilis ng nakakagulat sa lupain na pag-iisipan pa ng kambing bundok. Ito ay isang pahayag, isang deklarasyon na ang pagiging practical ay pwedeng magpahinga. Noong 2010, hindi alam ng mundo na kailangan nito ng factory-built na Baja Racer para sa kalsada. Pero ang Ford, sa isang sandali ng purong henyo, nagpasya na kailangan nga. Tiningnan nila ang kanilang pinakamabentang F-150 at naisip, paano natin ito gagawing lubos na baliw? Ang sagot ay ang Special Vehicle Team, o SVT. Kinuha nila ang F-150, tinanggal ang karaniwang suspension, at nilagyan ng seryoso, long travel shocks mula sa isang kumpanyang tinatawag na Fox Racing. Pinalapad nila ang track. Ginawa itong parang bulldog na naka-steroids. Simple lang ang layunin, gumawa ng truck na kayang lumipad sa mga buhangin ng disyerto at dunes, diretso mula sa showroom. Ito ay isang ideya na sobrang baliw, pero napakatalino. Ang unang henerasyon ng Raptor ay dumating na may pagpipilian ng dalawang V8 na makina. Mayroong 5.4-liter V8 na sapat na. Pero ang gusto mo talaga, ang nagbigay ng kaluluwa sa Raptor, ay ang malakas na 6.2-liter V8. Ang makinang ito ay hindi lang nagpapalakas sa truck, binigyan din nito ng malakas, nakakayanig na boses. Gumawa ito ng maluwalhating ingay na nagpapahayag ng iyong pagdating mula sa kalahating milya ang layo. Hindi ito isang truck para sa tahimik na pagdaan. Ito ay isang truck para sa paggawa ng isang entrance. Ito ay malaki, maingay at walang pasubaling Amerikano. Ito ay, sa isang salita, kahanga-hanga. Ang talagang nagpaiba rito ay ang suspension. Ito ang pinakamagandang bahagi nito. Ang Fox Racing internal bypass shocks ay revolusyonaryo para sa isang production vehicle. Pinayagan nila ang Raptor na sumipsip ng malalaking bukol sa mataas na bilis. Pinapanatili ang biyahe na nakakagulat na makinis habang ang mga gulong ay sumasayaw ng mabilis sa ilalim. Maari kang magmaneho sa isang bukirin ng mga bato at mararamdaman mo na nasa isang bagong sementadong highway ka. Ito ang kakayahang ito na nagpagawa sa Raptor na higit pa sa isang truck na may malaking makina. Ito ay isang purpose-built, off-road na sandata at hindi pa nakita ng mundo ang anumang katulad nito. Akala mo ba hindi na kayang gawing mas katawa-tawa ang Raptor? Ginawa ulit ng Ford. Noong 2017, inilabas ang pangalawang henerasyon. At may problema, malaki. Tinanggal ng Ford ang V8. Ang maluwalhati umuugong 6.2-liter na puso ay nawala. Sa lugar nito ay isang 3.5-liter V6, isang V6. Ang internet, gaya ng inaasahan, ay nagkaroon ng kumpletong pag-aalboroto. Galit na galit ang mga tao. Sabi nila sinira daw ng Ford na ang Raptor na walang V8 ay parang pub na walang beer. Ito ay isang kasuklam-suklam na gawain. Gayunpaman, hindi lang ito basta V6. Ito ay isang twin-turbocharged EcoBoost V6. At kahit na nawalan ito ng dalawang silindro, nagkaroon ito ng mas maraming lakas at torque. Ito ay mas magaan, mas episyente, at higit sa lahat, mas mabilis. Ang bagong Raptor ay isang ganap na rocket ship. Ang paglabas ng lakas ay napakalaki, isang walang tigil na pagtulak na nagpapabalik sa iyo sa iyong upuan. Ang 10-speed automatic gearbox ay walang pagod na nagtatrabaho upang panatilihing umiikot ang mga turbo sa kanilang sweet spot. Pinatunayan ng Ford na mali ang mga nagdududa. Ang V6 ay hindi lang maganda. Ito ay isang obra maestra ng engineering na nagpagawa sa truck na mas malakas. Ang suspension ay nakakuha din ng malaking upgrade. Lumaki ang diameter ng Fox shocks na nagpapahintulot sa kanila na humawak ng mas maraming paghihirap. Ngunit ang tunay na katalinuhan ay nasa electronics. Ang bagong Raptor ay may kasamang terrain management system. Mayroon itong iba't ibang mode, normal, sport, weather, mud and sand, baja, at rock crawl. Sa pagpihit ng DL, ganap na magbabago ang personalidad ng truck. Inaayos nito ang throttle response, ang four-wheel drive system, at ang traction control. Ang Baja mode ang pinakamahusay. Ito ay parang pagpindot ng isang button na nagsasabing, magpakasaya tayo. Ginawa nitong pakiramdam ng bawat driver na isang bayani sa karera sa disyerto.
Pagkatapos, ay dumating ang ikatlong henerasyon noong 2021 na mukhang isang banayad na pagpapabuti, ngunit isang malaking paglukso pasulong sa ilalim. Pinanatili ng Ford ang napakatalinong twin-turbo V6, ngunit nakatuon sa rear suspension. Tinanggal nila ang lumang leaf springs at naglagay ng sopistikadong 5-link coil spring setup. Ito ay isang game changer. Nagbigay ito sa Raptor ng mas maraming wheel travel at mas mahusay na control sa magaspang na lupain. Ibig sabihin, mas mabilis kang makakapunta, mas mataas ang lipad, at mas malambot ang paglapag. At para sa mga nakakapanabik pa rin sa ugong ng V8, sa wakas ay sumuko ang Ford at nilikha ang Raptor R, nilagyan ng supercharged V8 mula sa Mustang Shelby GT500 sa ilalim ng hood. Lahat ay naging maayos muli sa mundo. Kaya, bakit naging ganito kasikat ang Raptor? Bakit ito naging walang kapantay na hari ng putik? Simple lang ang sagot, tinupad nito ang pangako nito. Hindi lang ito basta marketing exercise na may malalaking gulong at ilang sticker. Ito ay totoo. Mula ng ilunsad ito, sinimulan itong dalhin ng mga tao sa pinakamahirap na lugar sa mundo, at parang wala lang dito. Ito ay nilabanan sa mismong Baja Tucson, isa sa pinakamahirap na off-road race sa mundo, at natapos ito. Isang halos stock na truck, tinapos ang isang karera na sumisira sa mga makina na ginawa para sa layunin. Ganoon ka bumuo ng reputasyon. Ang komunidad na nabuo sa paligid ng Raptor ay malaking bahagi din ng tagumpay nito. Hindi lang basta nag-go commute ang mga may-ari sa opisina gamit ang kanilang mga truck. Nagtatatag sila ng mga club, nag-organisa ng mga kaganapan na tinatawag na Raptor Runs, at pumupunta sa disyerto at kagubatan para subukan ang kanilang mga makina hanggang sa limitasyon. Ang mga pagtitipon na ito ay naging alamat. Mga convoy ng Raptors, sumusugod sa tanawin, lumilikha ng malalaking ulap ng alikabok. Ito ay isang panoorin. Ang truck ay nagbigay inspirasyon sa isang pamumuhay ng pakikipagsapalaran, pagkakaibigan, at isang malusog na kawalang galang sa makinis na kalsada. Ito ay isang club, at ang presyo ng pagpasok ay isang napakagaling, napakauhaw na Ford. Ang mga pangunahing tampok ng Raptor ang nagpapangyari sa lahat ng ito. Nagsisimula ito sa frame, na isang fully boxed, high-strength steel unit, mas matibay kaysa sa karaniwang F-150. Pagkatapos ay mayroon kang suspension, ang puso at kaluluwa ng halimaw, na may malalaking shocks at hindi ka papani-paniwalang travel. Ang malawak na katawan ay hindi lang para sa hitsura, naglalaman ito ng mas malawak na track para sa katatagan sa bilis. Ang malalaking all-terrain na gulong, karaniwan ay 35 o kahit 37 inches ang taas, ay nagbibigay ng napakalaking kapit at kakayahang umakyat sa mga balakid. At hindi mo pwedeng palampasin ang matapang na Ford grille. Hindi lang ito logo, ito ay isang babala sa lahat ng iba pa sa trail. Ang kombinasyon na ito ng hardcore hardware at matalinong teknolohiya ang dahilan kung bakit walang tunay na kakalaban ng Raptor. Sinubukan ng ibang mga tagagawa, gumawa ng sarili nilang off-road na bersyon ng kanilang mga truck. Ngunit madalas ay parang naghahabol lang sila. Sila ay mga kopya, ang Raptor ang original. Nilikha nito ang merkado para sa high-performance, factory-built na desert runners. Itinakda nito ang pamantayan ng napakataas kaya nananatili itong nag-iisa sa klase. Ito ay ang definitibo, go anywhere, do anything, high-speed off-road machine. Ito ay, sa madaling salita, ang pinakamataas na predator sa mundo ng truck. Sa huli, ano ang apela ng Ford Raptor? Bakit gumagastos ang mga tao ng malaking halaga sa isang truck na may masamang fuel economy at masyadong malapad para sa karamihan ng parking spaces? Ito ay dahil ang Raptor ay higit pa sa isang sasakyan. Ito ay isang pagtakas. Ito ay isang kasangkapan para sa pakikipagsapalaran. Sa isang mundo na puno ng practical, nakakainip na hybrid crossovers, ang Raptor ay isang shot ng purong adrenaline. Ito ay isang paghihimagsik laban sa nakasanayan. Nangangako ito na sa weekend, maaari mong iwanan ang mga spreadsheet at ang traffic jams at pumunta sa isang lugar na ligaw at hindi pa nagagalaw. Ito ay isang pangako ng kalayaan. Ang taong bumibili ng Raptor ay isang tiyak na uri ng tao. Maaring sila ay isang weekend warrior na mahilig mag-trail o isang speed enthusiast na gustong magkaroon ng sasakyan na kasing thrilling sa putik, tulad ng isang sports car sa track. Umakit ito sa bahagi natin na hindi kailanman lumaki, ang bahagi na gustong maglaro ng malalaki, maingay na laruan sa putik.
Ito ay isang sasakyan na hindi sineseryoso ang sarili at hinihikayat nito ang may-ari nito na gawin din ang pareho. Ito ay para sa mga taong nakakakita ng dirt road hindi bilang balakid, kundi bilang isang imbitasyon upang magsaya. Ang mga feature ng Raptor ay idinisenyo upang palakasin ang pakiramdam na ito ng pakikipagsapalaran at kapangyarihan. Ang commanding driving position ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ang hari ng kalsada. Ang umuugong na tunog ng tambutso ay isang patuloy na paalala ng kapangyarihan na nakatago sa ilalim ng iyong kanang paa. Ang sopistikadong suspension ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na harapin ang lupain na hindi mo kailanman susubukang gawin sa isang normal na sasakyan. Bawat bahagi ng truck ay ininhinyero upang maghatid ng isang nakakakilig na karanasan, upang gawing parang isang kaganapan ng bawat biyahe, maging ito man ay papunta sa tindahan o sa buong disyerto. Ito ay isang napakamahal at napaka-epektibong paraan upang maglagay ng malaking ngiti sa iyong mukha. Sa pagtatapos, ang Ford Raptor ay isang tagumpay. Ito ay isang napakatalinong ideya na nakagawa ng isang buong segment ng automotive market. Ito ay isang truck na nakakatuwang gamitin, walang katapusang masaya, at may personalidad ng isang rockstar. Pinapatunayan nito na ang mga sasakyan, o sa kasong ito, mga truck, ay maari pa ring maging kapana-panabik at puno ng karakter. Maaring hindi ito practical, maaring sobra-sobra, ngunit iyon ang buong punto. Ito ang perpekto, high-octane na antidote sa nakakainip na realidad ng modernong pagmamaneho. At sa pagtatapos na iyon, oras na para magtapos. Ang Raptor ay hindi lang isang truck, marahil ito ang pinakadakilang laruan sa mundo.